ginisang burong isda at mustasa. At nilagay ko na ang 10 pisong mantika. Lakas ko ng konti ang apoy. At narito na. Ayan, lalagay ko na ang bawang. Sunod na ang luya. At isunod na ang sibuyas. Namumura na ang sibuyas. Kaya marami-rami na ngayon ang sibuyas. Yan. At lalagay ko na ang buro. Lalagay ko na ang buro. Siya nga pala, ang isang supot na buro na yan ay 20 pesos. Ngayon daw po, 25 pesos na. Nung December pa raw po nag-25 na si Sister Edad o Aling Edad, yung nagbuburo. Hindi ko kasi alam. Kaya 20 pesos pa rin niya binigay ang isang supot. Yan, 20 pesos, bali 40 pesos po yan. Sa susunod ay 50 pesos na ang dalawang supot na buro. Katulad ng dati kong pagluluto, pag konti lang ang buro, tutubigan ko o sasabawan kung konti lang ang buro. At kung naman marami naman ang mantika, ang gagawin kong sabaw ay mantika. Kung marami naman ang buro. Ayan, tulad nito, baka hindi ko na to sabawan ngayon. Dahil marami naman siyang mantika. Ayan. Madali lang po yan iluto. Dahil dati nang luto ang kanin, bali ang lulutuin na dyan yung isda. Pwede na rin ilagay ang kalahating magic sarap. Hahaluin din po agad kasi nanulutong po yung ilalim yan. Pero kung may tubig po, hindi agad manunutong yan. Ngunit mantika lang ang aking ginamit. Gusto kasi ng mister ko yung mamantika kapag sa buro. Kapag nagluto ako ng buro, minsan inuulit niya. Lalagyan niya yung mamantika. Minsan kasi wala kaming mantika, konti lang, ganun. At narito po, tinikman ko na ang buro. Masarap po. Di na kailangan pa ng ano-ano pang dagdag. Di na kailangan asinan. Okay na po yan. Yan.